Maayong gabi kanatong tanan, mga kapaglaom, mga kaigsonan sa ato mga televiewers, sulod sa Pilipinas ug gawas sa ato nasod. Atong ipadayon atong panagtuon sa ato ang leksyon ini nga semana. Atong kauban karon atong pinalangga nga Ministerial Secretary in the person of Pastor Dr. Elvin Salarda. Pastor, maayong gabi. Yes, Pastor Jaime. Nindot kay atong leksyon mga kapaglaom. Ato kini hisgutan human nato sa pag-ampo ni Pastor Salarda. Gracious, loving Father in heaven, this evening, Lord, we ask that your Holy Spirit will come upon us with Pastor Jaime as we discuss our lesson. And bless also our kapaglaom, brothers and sisters, and friends who are following the takna sa pagtuon. Thank you, Lord, for blessing us all tonight. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Now, arita sa ito ang lesson sa kining Tuesday and Wednesday, Pastor Salarda, of which atong ipadayon kini tungod kay upon whom the end shall come ang ato ang title, no? Unya ato ang key text makita sa unang Korinto 10:11 ug 12 nga naay example or naay reference sa history sa Israel nga naapoy siya kini eschatological content nga angay nato pangandaman Pastor Salarda. So ang ato ang lesson sa Tuesday ang storya sa Sodoma o Gomora, Pastor Salarda, basi doon na kay tikawi ani mo nagkumon mo kay nga storya pero nindot kani kay daghanig mga anggulo nga ato ang mapanaminan. Yes, nindot kaning story no sa Sodoma o Gomora. Atong makita dinhi nga ang Sodoma o Gomora og sa ila pa nga panahon mo ni pinakamoderno sa ila nga panahon. Moderno siya sa ila nga panahon unya the most wicked pod nga mao nga lugar. And dili naman siguro kanang murag stains nato ni nga istorya. We see how wicked is the place kaysa dihang bisitahan sila sa duha ka manulunda. Gusto gyud nila nga ang mga manulunda, ang mga kalakian dito, gusto nila nga makikilawa sila. So it was that kind of wicked ang maong lugar. So as we see nga ang kadautan nila panag-ingan sad nga in the last days mausad ni siya gihapon ka wicked ang kalibutan nga ato nga gipuy-an. Doon naman siguro mga diferensya nga mga kalahian tungod kay karaan gud sila no sa karaan kayo niya kita na nata sa moderno nga panahon. Pero ang ang volume sa wickedness or sa degree sa wickedness sulusama ra gyud. Moderno lang ta karon. Kay naa naman tay mga internet, naa tay mga pornography. Sila siguro wala na pero actual pud ang ilaha, physical yun kay itong ilaha pud nga ilang nga gibuhat. So ang wickedness dito o ang wickedness diri wala gyud kalahian. Gani Pastor Jaime, I was informed by my daughter nga ang HIV nato sa Pilipinas sa atong mga kabataan 500% na. Uy. So alarming nga pwede na gani ang gobyerno magdeklara ani og kanang national emergency or pandemic ba nga kategory tungod kay ang HIV nato di rampat na kayo sa tanan at the age of 18 to 25. So careful na gyud kayo ang atong mga young people karon to get married kay basi niya makabana sila or makaasawa sila og mga HIV positive and they will suffer for their whole life. Now, ug naa pa ni sakit I believe na aghapon ni dito kay sexual transmission man ni siya nga mga sakit and this is how wicked also Sodom ang Gomora because kini mga HIV panghilawa sigud mi sa laki sa lalaki, babae sa babae or ang laki mo tabok sa babae, ang lalaki mo tabok sa pong lalaki. So mura ba og karambulan na lang and that is how wicked is Sodoma and Gomora and we are seeing that also in our time. Yeah, so salamat kay Pastor Salarda. No wonder Pastor Salarda magkapaglaom nga ang kining Sodoma and Gomora mo ni siya ang unang gihatag nga example. The first centers or population centers nga na-destroy pinagi sa kalayo Pastor Salarda. Yes. Unya, kung nato makita sa atong lesson mga kapaglaom, na ay gitawag nato og what are those moral conditions nga that lead
the destruction of these cities, unya unsa ang iyang iparallel that exists today Pastor Salarda, no? So kato yung gimension nga kanang sodomy or kanang paghihilawas sa between same sex, unya ay ang idolatry Pastor Salarda nga diin nawala na ang ilahang pagdaig or pagpasalamat sa Creator, ug didto na siya na center sa mga creation nga kung atong tan-awon mga kapaglaom Pastor Salarda sa ato ako ng mga dagkong syudad like Manila, unsa pa na diha, mura bitaw ato makita nga ang moral is decaying gid siya, no? Yeah. In fact, mga kapaglaom, taking note sa ato ang values karon Pastor Salarda, no? Sa ato ang Filipino values lang, ato lang ikuan natong Filipino values nga kaniadto nindot kayo nga ang mga bata matinahuron, pero karon Pastor Salarda mura wala na may kanang mga bata, imsag igham lang unta mga kapaglaom bitaw nga matagbo sa mga tigulang, wa na, no? Unya ang mga ginikanan karon murag singkahan na lang sa mga bata, Pastor Salarda. Yeah, mo ni ang kahimtang nato sa ato nga panahon, unya nagsulti lang yun ni, gisultihan lang yun tadaan, nga mo yun ni ang mahitabo sa laos tapusan. But for us, nga naas pagalagad sa Ginoo, we refuse. Nga mao ni ang mahitabo og anong ipasinunta na lang yun. Yes. Because the idea that we are the chosen people of God, we are God's remnant people, we know the scripture, we study it and apply it in our lives. So in God's people from all ages, bisan ang kalibutan nagpakasala, nitalikod sila sa Ginoo, but God's people had remained faithful to the teaching of the scripture nga ang pagkinabuhi by His grace maningkamot yun nga mahimo tang matarong siyang atubangan. Okay. No, so muna mga kapaglaom Pastor Salarda atog yung tanahon ang kining example, no? Ang kanabitang gipakita nga kining mga hitabo niini nga syudad. Unya, naa sa itong lesson pa sa Salarda, mga kapaglaom, akong basahon nini. Kining sala, talking about sin ha, mga kapaglaom, is remarkably deceptive. Tanaw ha, unsa ka deceptive ang sala, in that it blinds us to the state of our own hearts. Usahay pa sa Salarda, kanang bitong, dili ta kadawat, nga makasala ta, and then, veiling our transgressions under a layer of self-approval. Kanang bang mura bitaw og, mas okay na akong gihimo kaysa kining uban nga mas grabe nila ha. Inanibitaw nga mga kahimtang mga kapaglaom, while the wickedness perpetrated by others often remains obvious to us. So, mga kapaglaom, kung unsa man ka wicked atong ginahuna ang Sodoma o Gomora, basin ba og sa atong kahimtang karon makayunta nga dili po siguro kita para sa Sodoma oy, Pastor Salarda. That's true. Namagod tay usahay pagka self-righteous sa Pastor Kaimi. Ya nagunahuna ta nga mas matalong ta sa uban. Yeah. Unya nga to ang binuhatan i-compare na to sa ilaha. Unya oy murag arang-arang pa ko ani. Pero cover up na mga kaigsunan sa kay gusto natong tabunan ang ato nga mga sala. And kita nga mga katawhan si Ginoo dili ta exempted ani Pastor Kaimi. Usahay mo ni ato ang pagbati. O angay yun nato ning pamalandungan kay dili ta makamatngon nga kita di ay na biktima na sa nini. I would admit nga me being a pastor, I'm struggling also to do that, no? Yeah. Kay naamang tagoy mga weaknesses pod. Pero salamat sa Ginoo kay badlungon ta si Ginoo, then i-remind ta si Ginoo. So, makalakaw na punta o tuliid pinaagi na yun siya ang grasya. Yeah. No, so, mga kapaglaom, Pastor Salarda, ang ato ang lesson is, kanang bitang gipahinumduman kita sa between kining judgment nga diin ang Ginoo andam gyud siya mo kanang bitang i-spare niya ang life sa matarong while ang judgment sa mga dautan na agin mahitabo gyud nga naman kun imo tan-awon sa ato ang lesson mga kapaglaom, it talks about God how kanang bitang ang gugma gi poured out sa yang nasod ang gipili, and He also has to warn the nation that while it did not commit the very sins,
nga gisigutan diha sa lesson sa Ezekiel 16:47, it has actually become more wicked than Sodom. Meaning, ato makita nga, kining ato ang kahimtang karon mga kapaglaom. I don't know, Pastor Salada, masawa ni pag napabakay chance nga, nahitabo ito sa Nineveh ba nga, kanang bitang kung magrepent lang, dili ba kata less wicked kaysa Sodoma? Kung nahi-repentance ba ka, no? Dako na siya og challenge. Alang ka na to. Pero ato naman God, Pastor Jaime, by our own works, dili kita mahimo nga righteous. It's only through the grace of Christ nga makahimo kita og maayo. So nganong buutan ka, Pastor Jaime? Tungod kay ang Holy Spirit, si Jesus Christ nag-work sa imo nga kinabuhi. Yes. O sa ato tanan, muna nga nindot nga Holy Spirit nag-work sa tua. Now, diri sa, akong kita na Pastor Jaime sa itong lesson, dini sa Romans chapter 1, verse 18 to 32, diha nimo makita ang kanang mga kalibutanon nga pagkinabuhi, nga layo gyud kayo ba? Kanang mga garbo, kanang mga pakikilawas. I think it's already outlined din him makaigsunan nga ang moral dignity sa tao nagakaubos yun nga maoni ang nahitabo nila, and this can also happen sa ato makaigsunan. Pero nga ako nakita din sa ato nga lesson pag yun nga bugat kay ang nahitabo dili lang nahitabo ni siya sa kalibutan nga wala nagsunod sa kabuton si Ginoo, but this can also happen even to God's people. Yes. As our lesson is citing sa nahitabo ni King David. King David nahitabo siya. Usagan ini siya ka patriarch nato sa pagalagad. Pero nahulog siya sa pagpakasala. Nahulog siya sa pagpakasala. And it's just so brave for Nathan, for Prophet Nathan, nga iya yung gi-remind si David, siya nga sala. So, kita po, palitan kita, Pastor Jaime, mga worker man da. So, dili ta exempted po nga maupo niya ang mahitabo sa tuwa, pero we're happy nga dunay Nathan. Yes. Nga mubadlong sa katawhan si Ginoo. And when David was corrected, badlong yun siya ni Nathan, iyang gi-recognize ang pagkamakasala, and the Lord was gracious to forgive him. So magkaigsunan, we must be willing nga kung naay mga pagtambag, naay mga pagbadlong sa atua, we must be willing to listen. Kay kung dili ta willing mo maminaw, then that would be a distraction eventually. Kay dili naman ta maminaw. So daghang mga leaders nato sa Bible, and even in our times, because they don't listen to the good counsel, so ang hitabo nila, they have ruined their call in the ministry. Yeah. So salamat kay Pastor Lord. Mga kapaglaom ato ang bantayan gyud nga usahay kana bitong naay mga tao, mga kapaglaom nga ato makita nga mura bitaw og grabe na kay mga salaod pa sa Salarda. Like for example, injustice nga gihimo for example sa pamilya nga gipatay unya ato ding batuyon bitaw nga grabe po nang tawhana oy mura na og kana bitaw kanang atong mga panghimaraot siguro or ang ato bitaw mga sana judgment nga lami man apat yun isi elektrika baka sana siya. Pero here kana day mga kapaglaom atong bantayan nga sa atong lesson yung diha nga basig we fall at the same trap like David. Paingon ni good Nathan nga you are the man. So kay siya katong before niya nga you are the man unsa mig himo ani nga dato pa siya dahil kato pang pobre mo gikuhaan ingon siya nga salbahe may batasan paingon you are the man. At least ang Ginoo day mga kapaglaom muhatag siya katong imong Pastor Lord nga mga pagbadlong or point nga we can realize nga dili data more righteous than others Pastor Salarda in terms of sin. Yeah. So muna nga kwao na to ng attitude nga mura o mas matarong pata kaysa uban nga tao. Kay
kung naagali na nga pagbati nato nga murag buutan pa man ko kang Pastor Jaime. So delikado na kay mura og imong giindig ang imong kaugalingon nga mas buutan pa ka. Pero you don't know sa iyang personal relationship with Jesus. Yes. Kaya nga to biyang salvation, it solely depend on our personal relationship with Jesus. So what if ang iyang sala iyang hinulsulan, pero ikaw ang imong pride sa imong kaugalingon, wala nimo mahinulsuli. So you are just the same with the Pharisees nga who thought that they are more righteous than other people. Yeah, so mga kapaglaom ato hinumduman nga, ang Biblia dili lang gyud siya gisulat or primarily para sa kining gitaw nato o gi-address dito sa outside world. Kaya usahay man gud ang atong unahon nga kita ang nasa kamatuoran, mara na bitaw we take pride Pastor Salarda nga. Yeah, that's true. Nga, kita na ang murag mo lecture nila, ang musulti nila tungod kay we know the truth or niya nakaangkon ta og murag blessing baka or advantage, pero dili di ay ni gi-address para lang sa outside world but also to God's own people. So when we see in this lesson, the heinous sins of others described in the passage sa Revelation 13 or 17, it is a warning that we too can fall into the same trap. Mo gini makakapaglaom. Dili gid ta mo credit nining ato ang hunahuna bitaw nga kanang mas maayo ta. Now arita sa Wednesday Pastor Salarda. Yes. No, gapo kayo. The judge of all the earth. So atong gituhuan makakapaglaom Pastor Salarda nga ang Ginoo kana bitong he's a just judge, no? Perfect judge. Perfect judge. Wala gid siya kining gi paboran. Pero katong prior ba sa destruction Pastor Salarda sa Sodom ug sa Gomorrah, ang curious story nga ni takes place dito sa plains of Mamre. Katubit ako nanunggan nimo nga kanang giun sa pag-entertain ang katong angels sa Salarda, no? Yes. Ang hitabo no in Genesis chapter 18, one morning pag mata ni Abraham tanaw-tanaw yun niya dito sa ilahang balcony, tanaw niya sa unahan, uy, na may tulo ka mga tao. And I just wonder nga na-recognize din niya nga this is a special visitor. Yeah. The fact nga nidagan siya ang gitagbo unya layo pa ang tulo niya ka bisita, ni yukbo na siya dito sa yuta, ni hapa siya sa yuta. Unya iyang gihangyo nga dili sa mo adto sa ilahang panaw padayon paingon dito sa Sodoma ug Gomorrah, muhapit sa gyud siya dinhi sa ilahang balay. Gi-address yun niyag my Lord. Unya imagine si Abraham usa siya ka tawo nga bantugan siya nga panahon. He is equal to kings sa ilahang mga nibura nga countries. Yeah. Pero he bowed down to his visitor. And it was really an acknowledgement kay ang visitor is somebody else. And of course, we know from the story that it was God and the two angels. So, nibisita sila dito, unya si Abraham na mugos gunok. Dayon, of course, sa ilang conversation, atong makita din nga, ni come out nga, ang Ginoo mo bisita dito di ay sa Sodoma o Gomorrah, kay iyang tanawon. Kay ang outcry sa wickedness sa mao nga syudad, niabot na dito sa langit. Yeah. Sa to pa, mo siguro na term na to ba nga, nisangko na sa langit ang imong pagdautan. So, this is Sodoma and Gomorrah, misangko na dito sa langit. Then, atong makita nga, there was a negotiation, di ba? Ingon si Abraham, og naay 50, naay 45, naay 40, until mura og 5 na lang siguro. I guess 5 man siguro ang pinakalas. So, ingon ang Ginoo nga, kung naapagyoy 5, I will spare the city. But eventually, atong nakita, nga sa dihang ang duha ka manulunda ni padayon sa pag-imbestigar sa maong lugar, there are only 3 nga naluwas. Si Lot o iyahang duha ka mga anak. Ikaapat ang tatong iyang asawa pero kay milingi man, so nahimong pillar of pillar of salt. So now atong makita din the judge of all the earth, God is the judge of all the earth. Atong makita din nga, God is an omnipotent God, very powerful. God is an unknowing God. God is everywhere, is omnipresent. So kibalog yun ang Ginoo nga, muog yun ni siya ang hitabo, bisag dili pa siya mo imbestigar dito. Pero what I could understand, nganong ang Ginoo ni atong yun kang Abraham,
Because God would like to convey an idea, Pastor Jaime, sa ako alang ginahuna. Nga, ipakita niya ng Abraham nga, before God will make a judgment, doon na yung proper investigation. Doon na ba'y, gitawag na ito, nag-due process. So, ang due process, masabtan naman na sa tao. So, muna gihimo si Ginoo nga, okay, muagi ko dito ni Abraham, kay aron nga, dili makaingon ang tao, nga ang Ginoo gipadalan lang niya og ulan didto o padalan niya og ulan og kalayo gisunog niya maong syudad without a proper investigation. Do you think kinahanglan gyud na si Ginoo nga manaog pag gyud siya didto nga mapakita ni Abraham? but that is why to me it was kind of Pastor Jaime nga God is showing to man nga God is a God of order. God is a God of fairness. Yeah, before any judgment could happen, it was well investigated. Ang tao nga gisunog, just Sodoma, sama Sodoma o Gomora, they are deserved for that. Yeah, okay, no? Salamat kay Pastor Salarda. Mga paglaom, nalang ko'y gamay nga kinibitong akong napasantop sa kuno na Pastor Salarda ba? Katubitong pag-entertain niya sa iyang mga heavenly visitors. Yes. Yeah. Iyang gi-offeran og meal. Diba? Iyang gipatawag dito sa Sarah na ipapangita tong kanang fatted calf bitaw nga 1 year old. Oh. The calf. Oh, niya. Ana pud nga time Pastor Salarda mga kapaglaom while iyang gi-entertain kana bitong ang katong paghugas ilang tiil. Which sa ancient Israel or sa ilahang kuan na theological o kanang significance murag gihatag ang honor, ang humility and reconciliation. So karon diha ang panahon na mga kapaglaom gihatag ang saad nga si Abraham o si Sarah will have a son. Yes. No? So ako nakita Pastor Salarda ba nga kabantay ka sa ato ang real life situation sa ato ang church kung ang ato ang administrators maadtog usa ka church bitaw dahil offeran sila og kanang pagkaon unya kining church dayon mohangyo dayon nay saa dayon mahitabo nga taga budget biblical ka bitaw ako ra bitaw ng wild sa Salarda. You know kanang being hospitable, being generous. Yes. It also brings blessing to the person. Yeah. Kay atom yun na nakita no nga sa pagbisita sa Ginoo. Limang kasi Abraham nagpaihaw og baka nga 1 year old. Siguro unsa katong nga putahe Pastor kami sa baka basig na ay bulalo adto na baka ay unsa nang kanang pituhon bitaw. Siguro nila ato murag lat-an na gito nga baka. Kay ron madali ka unsa pa baghay kusaha o kanabitang lami kayo nga putahe beef stick. Kay ganahan kay ko beef stick Pastor kami. Siguro nato yung beef stick dito unsa baka to dito. So pinaka nindot gyud kay nga putahe. Ingon pag yun si Abraham Sarah paghimo og pagbake og kanang bread katud yung pinaka the finest nga flour ang gamiton. Nya pagluto siguro ni Sarah basi og kuanto siya partner kanang unsay nga lana sinamon baka to. I don't know og sinamon ba ang ilon ni Sarah. Kunya pagkuha ang si Abraham og pinaka kanang presko nga gikuha gyud sa usa ka inahan sa baka or sa kuan baka karnero katug yung presko gyud nga milk unya cheese pag yun. So ngaon dai si ang Ginoo kana ngaon din sila dahil pagpangaon nila ingon dai ang Ginoo nga asa man Sarah ingon ang Ginoo next year maganak na si Sarah. So murag ka to si Sarah kay 90 years old naman siya di ba? Yes. Pero ingon Ginoo nga at the same time of the year, pagbalik na ko, magkugos na si Sarah. So, being generous, mga kaigsunan, it pays. Being also kind to strangers, it pays. Pero, kuyawan po tag stranger karon Pastor Kami. Kaya naamay mga stranger nga, imis entertaino ni mo, kawatan mo na noon. So, muna nga, ato lang tanang-tanaon mga kaigsunan, by our own judgment. Di lang dyan ta maghukom. Kay we don't know if we are entertaining angels sa atong apuluyanan and could bring blessing to us. Yes. So mga kapaglaom no nindot kay ang istorya aning ato ang lessons of Wednesday tungod kay at least gipakita dinhi nga
ang Ginoo Pastor Salarda dili gid siya mohatag og kanang bitang judgment baka or anything nga iyang i-require sa tao at not unless iyang isulti sa iyang mga manalagna or propeta, no? That is why sa atong church we are so blessed, although kita ra may gahingalan og Pastor Salarda og prophet si Ellen White, pero ang iyang gi-claim is she was just a messenger of God, no? That is why ang atong iglesia magkapaglawom blessed kayo sa ministry ni Ellen White tungod kay nakahimo kini pagpaligon sa iglesia ang iyang tambag Pastor Salarda, of which gigamit sa Ginoo ang mga propeta dito niya pahibalo ang iyang mga katuyuan. That is why ninut kita yung Pastor Salarda sa itong lesson nga God lingers with Abraham while ang duha ka angels Pastor Salarda magkapaglaom go to the wicked city to call out those who will heed the warning. No? So Pastor Salarda basidon tayo ka. So, dili gyud makalikramo ang mga wicked. Kung in kaso paabot sa judgment, ang Ginoo maghukom kanila nga paingon sila dito sa kalayong impierno. Because ang Ginoo nagpadala gyud og warning. I-warning yun niya. Di pahibalog yun niya. And that is why our church, nabugna maning Seventh-day Adventist Church as the remnant people of God, as the continuation of the Church of God from Adam into our time, nga naghupot sa pagtuo, nga all through the years, all through the centuries, we keep the true teachings of God through the Scripture, nga maupoy atong gitudlo hangtod gihapon karon. Unya, as a church in the last day, we believe as a remnant people of God in Revelation chapter 12 or 14, verses 6 to 12, the three angels' message. 14, chapter 14, the three angels' message. Maunay atong mission sa church to preach to all the gospel, to all kinds of people. Based also in Matthew chapter 28, 18 to 20. So we have that commission from our Lord Jesus. Nga muwali yun ta. And every nation, every tongue, every kindred. That's why sa mga bukid na atay mga missionary. Sa syudad na atay gitawag og mga elite ministry nga ginahimo nato. Because all classes of people, bisan pag layo pag yun kay na, we do our best to reach these people because we want to preach to them the message of the three angels' message. To bring them to hear the word of God and to accept Jesus as the Lord and Savior. Kung mag-refuse yun sila makaigsunan, then wala na yun tayo mahimo. But we fulfill the mission of the church nga magwalita. Kay mo yun na ang mission. So when the judgment come, giingon din sa itong lesson, dili yun sila makaingon nga, Lord, wa man mi kibalo sa kamaturan, nobody preach to us, pero naamay gadget na to, naamay TV na to, naamay cellphone na to, nga gahatag og verses taga-adlaw. So, God is using all possible means nga ma-reach out yun ang every person. In fact, in one of the readings I have from the Spirit of Prophecy, nga unless the last person on earth makahimo na sa decision sa pag-ila sa matarong o sa daotan, sa pagsunod sa Ginoo o pag-reject sa Ginoo. Ang last person makadungog na niya na o niya maghimo siya sa kaugalingon niyang refusal, then that's the time ang close of provision masira na. Okay, no? So, kapo kayo, no? Mga kapaglaom, nakanunon ako pa sa Salarda bang mapasalamaton ta mga kapaglaom nga naay kining prophetic angel sa Revelation 14 to give the last warning on the people sa aning last days. That is why ang mando is to to come out of her my people. So ang Revelation, ang pinadayag 14 mga kapaglaom, ang angel diha sa ato commentary is kita nga movement karon ang ni take up sa kining as a messenger to tell the world sa languages o sa nga kanasuran or dialect sa pagpahimangno nila nga naay kanang ang beast, no? Pero prior ana kanang sa verse 6 manggod kanang mensahe nga
Fear God. fear God, no? Unya, ang hatag niya ang worship, Pastor Salarda, ng creator sa heaven and earth, no? Kung imo tan-awon sa daang tugon, ang reference mula na Pastor Salarda dito sa Exodus 20, Yes. no? Nga remember to keep holy the Sabbath day. Meaning, we cannot dissect the Sabbath in preaching the gospel, Pastor Salarda. That's true, that's true. Yeah, so mao ni nga ang kalibutan gyud is mawarningan sila through us, pero ang problema pa sa Salarda kay usahay tungod lagi sa garbo sa tao kana bitang imura lang ilang i-reject ang kamatuoran sa Salarda sa Sabbath truth. Yeah, that's true. Ang third angel's message, sa first angel's message, fear God and give glory to Him who made the heaven and the earth. Yes. O niya, of course, ato makita nga that's back to the creation. Nga ang Ginoo mo naghimo sa kalibutan. And we know that on the seventh day, gihimo niya ang Sabbath, ug siya gani mismo ni pahulay. He rested, blessed, and sanctified that Sabbath. So, i-preach na sa tibuok nga kalibutan. Of course, that is, kanabitang kanang sa gospel nga presentation, atong masabdan nga ang sentro si Jesus Christ magyud. Pero ang ato na po nga masabdan nga sunod, nga nag-ingon na po si Jesus, if you love me, keep my commandments. So, muna nga ang loving Jesus, we could not discard His commandment because it is the will of the Father nga atong angay nga pagatumanon. So, wala tayo ikapangulipas, wala man pud gasugugod ang scripture, Pastor Carmi, nga supako na to ang kasuguan si Ginoo kay wala man gyud po'y angay nga supako na na. Yes. I do not see sa any of the commandments of God nga angay nato nga pagasupakon. But instead, we are going to obey it kay alang ni sa ato nga kayuhan. Because you cannot be identified if you are God's people and you are doing the work of the flesh, the work of the world, nga ibutang na kanang mga kanabitang mga dulumtanan nga iya nga buhat sa kalibutan. Yeah. So how can you be identified that you are God's people? So when the judgment come, ang Ginoo muhukom sumala sa iyang investigation nga iyang pagahimuon, looking into what we do, and God will judge according to what we have done and the faith that we have in Jesus. Yeah, so salamat kay Pastor Salarda. Mga kapaglaom, same will ang mahitabo. Before mo pagawas og kalayo as a judgment, Pastor Salarda, God, sa itong lesson opens the books of heaven and allows us to investigate the evidence before He finally brings fire down on earth. Meaning, dili kita makayo, Pastor Salarda, nga naay mga ignorante nga malaglag tungod kay ato makita nga unsa ni nga ang Ginoo is He's a just God. Now, ang problema, Pastor Salarda, magkapaglawom kay maglibog sila bitaw aning kung ang Dios gugma man ka, Pastor Salarda. Ngano pa magyung iya pa mang sana sunugon pa ang mga dautan. So, mga kapaglawom ato hinumduman nga ang kinaya sa Ginoo or ang iyahang kinibitang government is both love and justice, Pastor Salarda. Iyang ihatag ang gugma before siya ipahamtang ang judgment. Actually, kanang judgment sa Ginoo nga sunugod ang dautan, Pastor Kaimi, God was actually doing just to them. Ihimos Ginoo nga maayo gihapon na sila. Because if we are wicked, example, I am wicked, kitang duha, Pastor Kaimi, mga wicked ta. Yeah. Unya, unsang sultiha maabuta dito sa langit. Dautan ta ba? Kita naluwas sa tanang mga dautan, naluwas sa dito. Yeah. Pag-abot na to sa langit, that would be a terrible punishment sa atong kinabuhi. Kay we are wicked and the presence of God is overwhelming righteous, o niya is shining in all His righteousness. Pastor Kaime, we will ask for death. Kaya nga naman, we could not bear to see His glory, His presence, because there is no wickedness that could stand in the presence of God. So that's why in the first book of Psalms, the ungodly cannot stand in the congregation of the righteous. Yeah. So
if we are the only wicked, nga tuwa dito ang tanan nga mga righteous, heaven is a torture alang sa mga wicked. So, God is fair, nga kita nga mga dautan, katong mga dautan, nga di maghinulsol, ug sunugon sila sa impyerno, that would be fair because if they will not die, they will suffer throughout the ages sa ilahang pagdarautan. Niya, imagine, di sila mamatay, unya nag-suffer sila sa mga balatian, mga pag-antos. So, that would be a terrible punishment. Yeah. So, Dili na ng Ginoo. no, so ang Ginoo dila na. So, fair ang Ginoo when He will give the judgment to the wicked to banish nga dili na magantos. Okay, no? So, mga kapaglaom, ato mga televiewers, wala na kita igong panahon. Hinaot nga, atong nakuha ang punto sa atong lesson nini nga simana, unya ato kini padayon Pastor Salarda mga kapaglaom sa Biyernes. So, padayon kita pagsubay, unya akong gihangyo ang ato mga kapaglaom televiewers. Pagduko sila maulo magampo ta. O Diyos nga balaan nining kagabhion, salamat kayo Ginoo sa imong pagpahinumdom kanamo nga ikaw gugma apan ikaw usab hustisya. Salamat Amahan nga dili nimo ipahamtang ang hukom kung dili masayod ang mga katawhan mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa imong gugma. O Diyos, kami nagahangyo sa pinasahi, panalangini ang mga televiewers, ang mga kapaglaom. Nga unta, mabatna na mo Diyos ang dugang pa nga kahayag sa imong pulong ug nga kini mo'y magdala ka namo sa lapihan unya sa kaluwasan o Dios. Salamat kay Amahan nga imong gidawat ang mga pagampo, ipasayla ang mga kalapasan kay gitugyan namo kining tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus among manluluwas. Amen. Amen.